Samantala, ilang libong pasahero na ang nakinabang sa unang araw pa lang ng 12-day free ride sa MRT at LRT nitong linggo. Sa katunayan, halos 12,000 na mga senior citizen ang nakinabang dito sa MRT3 habang ang mga estudyante naman ang naserbisyohan nito kahapon. Si Gab Villegas sa detalye. Malaking tulong para kay Christian na bumabiyahe pa mula Monumento ang libreng sakay para pumasok sa klaseng karaniwang umaabot ng 37 pesos ang kanyang one-way trip papuntang LRT1 Vito Cruz Station. Ang natipid niya ngayong araw, pwede niyang gawing savings. Actually, a lot po. Kasi since my allowance is very limited lang po, yung LRT really gives me a lot of access na easier transportation. Para naman sa magka-eskwelang sila Neil at Kaiser na parehong nagmula pa sa Rizal, malaki rin ang kanilang natipid dahil sa libreng sakay. Sobrang laki po kasi malaki po na ginagastos namin po sa pamasahe po. Kaya mula kasi po binangonan pa po ako. Kaya sobrang tulong po na libre po yung pamasahe ngayon po. Yan din po sinabi ni Kaiser. Sobrang nakabawas sa gastusin ng mga estudyante din. Ang ikalawang araw ng 12 Days of Christmas, libreng sakay ng Department of Transportation kung saan mga estudyante ang nakinabang. Nang magsimula ang libreng sakay ng DOTR sa LRT1, LRT2 at MRT3 kung saan sa bawat araw hanggang pagsapit ng Pasko ay pwedeng maka-avail ng libreng sakay. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng ligtas, maginhawa at masayang biyahe ang mga commuter ngayong Kapaskuhan. Bawat sektor ay mayroong schedule para sa libreng sakay. Sa naging tala ng DOTR, aabot sa halos 12,000 ang bilang ng mga senior citizens na nakinabang sa libreng sakay ng MRT3. Para sa mga estudyante na nais mag-avail ng libreng sakay ay mangyaring ipakita lamang ang kanilang school ID o ang kanilang Certificate of Enrollment o Registration. Mga overseas Filipino workers at ang kanilang pamilya ang maaaring maka-avail ng libreng sakay sa mga tren. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.